Morning. Naririnig po? Okay lang? Thank you. Okay, mag-start na ako ha kasi yung section D, merong mamaya yung laboratory class nila. Okay, so last meeting, pasabi ha kung nawawala mag-message na lang po. So far nakikita yung presentation. Okay naman, okay. So last meeting, we discussed the optical low vision devices, which includes the telescope, the different types of magnifier, no, that are being used for near. So we have the hand magnifier, the spectacle magnifier, at saka yung stand magnifier. So sabi natin, in addition to those optical low vision devices na ibibigay natin sa ating pasyente, kailangan pa rin natin ng mga supplementary devices, and that is our non-optical low vision device. Sabi nga natin, when we are dispensing patient, hindi lang kailangang isang optical device ang ibibigay natin to maximize the remaining vision, but we have to give multiple low vision devices that will be very helpful to our patient. Kaya for this meeting, we will be discussing ano ba yung non-optical low vision devices na pwede nating i-recommend sa ating pasyente. Okay, so we have several types of low vision devices, non-optical low vision devices. The first one are the larger assistive devices. Sabi nga natin, di ba, kapag the usual font size, hindi makikita ng pasyente. Kaya kailangan gumawa tayo ng paraan, mag-modify tayo ng kung anumang merong materials na makikita ng pasyente na affordable din naman, na hindi naman ganun ka-pricey. Like the presence of these large print materials, yung mga enlarged photocopy materials, di ba? Kapag ka nagpapa-photocopy tayo, pwede nating ipa-enlarge. So, ganun, kailangan din ng patient yan. Yung mga computer printouts na low vision friendly, and we recommend na usually, di ba, pagka gumagamit tayo ng computer, pag meron tayong ginagawang mga paperworks, usually no spacing tayo or normal spacing ang ginagawa natin. We can modify it by increasing the spaces, no, double line spacing, para makita ka agad ng pasyente at hindi yung parang ang gulo-gulo, yung parang sobrang crowded na hindi nila makita yung kanilang babasahin. Aside from that, kung ang usual natin ginagawa is tawag dito, we are using the 11 or 12 font size. Kapag ka visually impaired ang ating pasyente suffering from a low vision condition, we recommend a bigger font size, no? Pwede tayo mag-start sa 18, kung kulang pa rin, bigger. Basta ang importante lang naman, ang aim natin is for the patient to
see the target. Tapos 'di ba, kapag ka nagmo-malling kayo or nagpupunta kayo sa mga bookstore, familiar kayo na meron kayong mga mabibiling mga large giant size coloring book, storytelling book, o kaya naman mga large size puzzle, playing cards. Ang purpose talaga nito for visually impaired, di ba? Hindi to ginawa para maiba, para magkaroon ka ng mga gamit na ganyan na kakaiba. Ginawa talaga ito for those who are visually impaired. Though, kahit ikaw ay may normal vision, di ba? Merong iba kasi ginagawang mga collectibles, yung mga ganyang large size na mga gamit, di ba? Para nakakatuwa kasi na may mga ganyang klase. Okay, next. So, talking about another type of non-optical low vision devices are the lighting or illumination. Totoo naman, di ba? Na kahit nga ikaw na normal ang vision, you need illumination eh. What more pa kaya yung mga taong visually impaired? Okay? So, we have the lighting control devices. Ngayon, when we recommend the type of illumination or lights, we have to consider several factors like ano ba yung ocular condition ng ating pasyente. For every ocular condition, ocular disease, merong different types of illumination na kailangan sila. Like, kung ang problema mo ay meron kang macular diseases affecting your central vision, so may central vision loss ka, kailangan mong gawin yung task na to. You need more light, di ba? More illumination na nakafocus dun sa ginagawa mo para makita mo. Next, for example, patients with glaucoma or cataract. Alam natin, very poor din ang vision yan. Kaya lang, kasabay ng poorer vision is they are experiencing glare. Nasisilaw sila, which makes them uncomfortable in doing their near task. So kung ganito ang ating pasyente, nasa inyong decision-making ability kung ano ba ang uunahin ko. Yung silaw ba ng pasyente o gusto kong makakita ng pasyente. Yung aking pasyente ay makita yung kanilang target na dapat makita. So it depends on you. It depends on the priority of the patient. Kapag kakaganito yung mga pasyente, may glaucoma o kaya naman may cataract, usually they prefer room light, room illumination. Sapat na sa kanila yung mga ilaw na meron tayo sa bahay, for example. Hindi na nila kailangan ng additional light. Kasi nga, pag nag-a-additional light sila, mababasa sana, makikita sana, kaya lang nasisilaw. So, useless lang din. Next, patients with peripheral vision loss, like in retinitis pigmentosa, they prefer incandescent light. So, dapat bilang future low vision practitioner, kung ito yung gusto nyong field of specialization, dapat nagiging familiar tayo with the different types of lights available in the market. Like, ano ba yung benefit ng fluorescent light? Ano ba yung benefit ng incandescent, ng halogen, ng LED light? Di ba? Pare-parehas light yan, pero may mga advantage yan. At doon natin pipiliin ano ba yung fits our patient. Okay, so still with the illumination, sabi natin, this is the least expensive low vision aids. Totoo naman, di ba? Pinakamura yan na low vision aids. Bakit? Kasi kahit nga ikaw na normal ang vision mo, di ba? Kailangan mo ng ilaw. Lahat ng bahay may ilaw. Whether yaan ay mamahaling bahay o barong-barong. Kahit paano may ilaw pa yan, di ba? Kahit nga tagpi-tagpi yung bahay, may ilaw pa rin yan. Gagamit ng kandila, ng gasera. So, ganun ka-importante yung ilaw. And the presence of this light or illumination is very much important for those patients who are suffering from low vision condition. And research says that maraming beses nang ni-research ito kung ilan ba, gaano ba yung amount ng light na kailangan ng isang visually impaired, especially those suffering from moderate to severe. Results of the research revealed that patients with low vision condition will be needing an illumination 5 times more than those who are having normal vision.
So, yun nga, ang iyong ambag doon, ang iyong role doon is to choose the right type of illumination, the right amount of illumination, plus the proper positioning of the illumination. Okay? So, sabi natin dyan, proper lighting and light positioning. Hindi basta bumili ka nag-recommend ka ng illumination. You have to tell to your patient saan niya ilalagay yung illumination. Sa right side ba niya? Sa left side ba niya? In front of him? Behind him? Kasi ayaw natin na yung pinrescribe natin na illumination ay magke-create ng reflection, ng shadows, and other hindrances na instead na makakita yung pasyente, mas lalo pang hindi niya makikita yung target niya. So, when you are prescribing the type of illumination, you have to consider ulit, light positioning, kailangan ba ng pasyente directed sa reading material? Ano bang position ng light para hindi ito magpo-produce ng shadow? There should be no glare. If not, hindi maiwasan ng glare. At least the very minimal amount of glare that the patient will be experiencing. So kaya kailangan marami kang pwedeng gadgets na gamitin para hindi magka-glare. And also, let us always remind our patient na kasi nga moderate to severe visual impairment, as much as possible, kahit na kabisado nila yung kanilang dadaanan, kahit sa madilim, kaya nilang umuwi, still, we recommend our patient to bring with them a flashlight, a pen light, or anything that will be very helpful to them. Okay? Importante yun. Okay? Next. So, what are the different factors to consider when recommending light? Sabi ko nga kanina, we have to take note of the diagnosis of the patient. Ano yung ocular condition present? As well as talking about the severity of the condition. Ano ba yan? Moderate type ba of, let us say, macular disease or the severe type of macular disease leading to blindness na ba talaga si patient o yung condition niya hindi na nagpo-progress, hanggang doon na lang talaga. So you have to choose between the low level lighting and the high level lighting. So stated there, ano ba yung mga patients na mas gusto nila yung low level of lighting at sino naman yung mga patients na gusto nila ng high level of lighting. But then again, you have to always recommend a customized management for our patient. Hindi pa pwedeng yung sabihin na si patient number 1 ko, retinitis pigmentosa, ganitong amount ang binigay ko. So sa patient number 2 ko na retinitis pigmentosa, same type of illumination, it differs kasi it depends of the condition, on the type of work that the patient has. No? Ko-consider natin yan. Okay? So talking about the natural light against the artificial light. So for the natural light, usually nire-recommend ito sa ating mga pediatric patients, sa mga elementary students, no? Kaya nga kasama dito when we do the management for our low vision case, we give a referral letter or a recommendation letter rather to the teacher of our patient. Nire-recommend natin sa teacher, si patient po is having vision problems, we recommend that itong pasyente po na ito umupo na malapit sa window wherein the natural light comes in, no? Mga sinag ng araw o kaya naman malapit sa punto. Mas maganda yon. Ngayon, comparing the natural light with the artificial light, syempre, artificial light is better in the sense na you can control the amount of illumination needed. Diba? Makokontrol mo yan. Mapapahina mo, mapapalakas mo. Okay? Ngayon, among the types of lights available in the market, we are recommending the incandescent light. Bakit? Because it provides a continuous, a full
wide spectrum of illumination compare with fluorescent light. Ang disadvantage nga lang ng incandescent light, medyo pricey siya compare sa fluorescent light. Eh di ba yung common na ginagamit natin sa mga bahay, di ba? Fluorescent light. Lalo kasi ang haba ng buhay ng fluorescent light eh. 'Di ba? Ang tagal bago magpalit. Yun nga lang kasi um, it brings glare, nakakasilaw. Try nyo tumingin sa fluorescent light no. Nakakasilaw. Kahit nga hindi ka tumingin pagka yung working area mo tapat na tapat doon sa fluorescent light, ang sakit sa mata. So ginagawa ng modification yung fluorescent light. Naglalagay ng diffuser. Kaya nga may mabibili tayo mga fluorescent light na may casing. Yung casing niya, yung may parang balot siya na na opaque na material. Ang purpose nun is to diffuse the light coming from this fluorescent type para nga hindi siya masyado nakakasilaw and to avoid eye strain. Okay? So, consider the light positioning. Ano ba ang kailangan ng pasyente? Directly focus yung light doon sa reading materials, but you have to consider reflections. Baka nga nakatutok doon sa binabasa, kaso glossy yung papel. Kaya ang nangyayari, maraming reflections. Sa dami ng reflections, nagkakaroon ng eye strain. Or dapat ba yung ilaw coming from the back, no? Lalagpas sa shoulder nyo towards doon sa reading material, no? It is up to you. Kaya nga dito sa management natin, we do trial and error. Ipapa-experience mo sa kanya ano-ano ba yung different types of lighting na available, ano ba yung best suit your patient. Okay? So kanina nabanggit na natin, when using natural light, the child should sit with their back to the window. Baka pinaupo mo malapit sa window, nakaharap naman sa window. Sisilaw yan at the back, no? With their back. No? Para yung ilaw, diretso doon sa titingnan ng ating pasyente. Okay. So, what are the different types of illumination recommended if your patient is suffering from a low vision condition? Sabi natin, marami tayo dapat i-consider. Ano ang gagawin ni pasyente? Bakit kailangan niya ng ganitong lamp? The first one is the magnifying lamp. Kaya siya tinawag na magnifying lamp. Dalawa ang purpose niya. It serves as a magnifier, increasing the size of whatever target that the patient wants to see, and at the same time, it illuminates, no? It brings illumination to the target. No? Sabi dito, ang maganda dito sa magnifying lamp na to, it reduces eye strain and fatigue, and this is recommended if the patient is engaged with too much reading. Kumbaga sa loob ng isang araw, most of his time is being spent for reading purposes. Book lover siya o kaya naman siya ang nagbabasa talaga ng lahat ng newspaper. May ganyan tayong naging pasyente, ang work niya is working siya sa Office of the Senate. Ang ginagawa niya araw-araw, syempre 'di ba para updated si Senator kung ano ba yung mga news, sa isang araw lahat ng type ng newspaper babasahin niya from front to back. Ganon ka-toxic yung kanyang reading engagement, no? Alam naman natin sa newspaper pare-parehas yung news, 'di ba? Pero siya, yun talaga yung trabaho niya under the Office of the Senate. Kailangan basahin mo lahat ng newspaper. Kung alin dyan ang tama ang sinasabi, kung alin dyan ang foul ang sinasabi. Kaya kailangan niya ng ganitong klase ng magnifying lamp. Okay? Next. Big eye lamps. Kailan mo naman to pine-prescribe or nire-recommend? If the patient is into craftsmanship. So itong big eye lamps, kumbaga yung magnifying lamp is entry level, ito naka-level up, no? Kumbaga high-end ito when it comes to the lamps kasi high-powered na siya.
for the magnification and high intensity for the illumination. So sabi natin for craftsmanship. So ito yung mga patient who are visually impaired pero into beadworks, gumagawa ng jewelry, gumagawa ng bracelet, ng hikaw, or nagpapalit ng baterya ng relo, o kaya naman nananahi ng basahan, into pottery and everything, na kailangan talaga well-crafted yung ginagawa. So, kailangan nila ng high intensity na illumination as well as a high-powered magnification lamp. So, yan yung i-recommend mo. Next, we also have floor lamps. Di ba kung meron tayong stand fan, meron din tayong standing lamp or the floor lamp. Kasi ang common na floor lamp natin, di ba, yung desktop, di ba, sa table mo. Pero ito, ang kinaganda is being presented or light gently flows over the tama sa balikat kasi pag tama sa balikat, mag-spread yung light. So comparing daw ito with the previously mentioned lamps, ang maganda dito, lesser pa yung eye strain na napoproduce ng floor lamps na ito. Next. Then we have the full spectrum lighting. Kanina binanggit natin yung full spectrum. Diba? More light are being dispersed but less heat. Remember, diba, kayo na gumagamit ng mga desk lamp. Yung common desk lamp, diba, maliwanag nga siya. Kaso, diba, parang umiinit yung paligid mo. Mainit kasi ilaw yan. Ang maganda dito sa full spectrum lighting is that giving a more illumination pero less heat. And also, glare is being reduced. Okay? Next. So, bulbs. Dapat, bilang low vision practitioner, let us make ourselves informed or dapat knowledgeable tayo sa different types of bulbs available in the market. Sa online, sa mga mall, sa Ace Hardware, dapat alam natin ano ba yung advantage, disadvantage ng lamp na ito, and which among the bulbs, the lamps, fit our patient. No? So dito sa Chromalax light bulb na to, it allow colors to be seen in their true color. Totoo naman, di ba? Kapag gumagamit tayo minsan ng mga illumination, nagbabago yung paligid. Especially sa mga kailangan ng mga display. Di ba minsan napapabili ka ng gamit o na isang bagay kasi pag nasa mall siya, ang ganda-gandang tingnan. It is because of the illumination. Try mong, syempre, iuwi mo na yung binili mo. Pag uwi mo, iba itsura. Bakit ang ganda sa labas? Because of the light. Ganon din dito. Ang sinasabi dito, may mga bulb na kapag ka nagbigay ng illumination or light sa target, the color of the target remains the same. Diba? Pag gumagamit ka ng ordinary lamp kasi, yellow yung light. Kaya yung paligid mo, yellow din. Ito hindi. Then we have another bulb, the halogen bulb. Ito, mahal talaga to. This type of bulb is recommended also for patients with low vision condition kasi nga the patient will be able to see target better and clearer. Iba yung liwanag na ibinibigay ng halogen light. So yung pinaka-common, sabi natin, desk lamp. 'Di ba? Yan yung nakapatong sa desk, kaya siya desk lamp, no? So, kumbaga, pag sa future handling of patients tayo, kasi di ba yung ibang lamps pricey, we can start with this desk lamp. Di ba meron pa nga yung clip-on, yung iba sa inyo pwedeng gumagamit yan ng clip-on lights di ba? Pag nagbabasa ng mga reviewer, ng books, nagki-clip kayo ng light. Pwedeng yun ang ibigay natin sa ating pasyente and we give additional recommendations. Ano ba yung best type of illumination for them? Kasi sila naman, on their part, sila na yung bibili nun.
di ba? Wait lang ha, maraming phone in. Ano? Wait lang. Next. So, kanina, sabi ko nga sa inyo, let us recommend to our patients who are having low vision cases na magdala talaga ng ilaw nila for emergency purposes. No, kahit pa kabisado na nila yung kanilang daan pa uwi. Okay? Questions po so far? Okay pa po ba tayo? Mahina signal dito. Nakikita ko yung lumalabas yung pangalan pero yung reaction nyo wala. Or sobrang gamit yung laptop. Okay. So another type tayo ng non-optical low vision devices. Although dito, binanggit ulit yung tinted lenses and sunglasses. Again, they are optical. Kaya lang, they are also glare control devices. Ngayon, ang sinasabi dito, pag magre-recommend tayo sa patient na talaga namang silawin ang patient natin, whether is an outdoor glare or indoor glare, dapat kompleto ng devices, no? So aside sa pagsusuotin nyo siya ng tinted lenses or sunglasses, recommend the use of hats, visors, plus umbrella. Kumbaga, kung gusto mo talagang wag kang masilaw, complete gadget ka talaga dapat. Now, sabi nga natin, hindi lang tayo outside glare. Hindi lang laging sisisihin natin yung araw, kaya ka nasisilaw. Meron din namang indoor glare. No? Kaya for the indoor glare, recommend the use of curtains. Pag magre-recommend tayo ng curtains, wag ka namang mag-recommend na sabihin mo yung manipis okay na. Dapat syempre makapal na curtains na talaga namang maghihinder or magbablock ng glare or the Venetian blinds. 'Di ba? Na pwede mong i-close, i-open depending on the illumination that you will be needing. So, sabi natin, hats and visors, make sure natatakpan yung mata mo. Baka naman magka-cup ka, ang sakop lang ng cup yung bumbunan mo. Hindi rin naman natatakpan, magkakasilaw ka pa rin. Okay? Next, we have the contrast enhancement devices. Recall tayo ulit ha, non-optical devices. Ang una natin, large assistive devices, followed by the illumination, followed by the glare devices, no, anti-glare, and the contrast enhancement devices na tayo. So sabi natin, basta maganda ang contrast sensitivity level ng ating pasyente, we are very sure that that patient will be independent in doing the activities of daily living at ito yung pasyente na mabilis matututo sa orientation and mobility training despite of a very poor visual acuity. No? Ngayon, kung poor ang visual acuity, tapos medyo poor din ang kanyang contrast sensitivity level, kaya magre-recommend ka ng contrast enhancement devices. So dito, ang principle behind this kasi dapat lahat ng bagay sa paligid ng pasyente is of high contrast. Dapat makita niya yung difference ng background sa target. For example, 'di ba, yung everyday nating ginagawa, everyday meron tayong fluid intake. Umiinom ka, whether kape yan, gatas yan, juice yan. But make sure it should be of contrast. Kape ang iniinom mo, huwag kang gumamit ng black na
mag. Gatas ang iniinom mo, huwag kang gagamit ng puti na cup or mug. Kailangan of high contrast kasi hindi mo makikita yung difference. Malamang puro spilled yan, puro tapon yang mga fluid na ginagalawan mo. Another example, yung mga keyboard, lagi naman tayo may mabibiling keyboard, di ba, na giant size yung mga letters and numbers. So, yun ang ating ire-recommend, no? Lahat ng gamit sa bahay as much as possible. Kumbaga, bibigyan natin ng modification, not necessarily, for example, dapat, sabi natin, di ba, ma-distinguish ng patient, ano yung kisame, yung pinto, yung pader. Hindi ibig sabihin naman ay kung iisa ang kulay, let us say all white kasi yung patient mahilig sa all white, 'di ba? Yung flooring nila, pader, kisame, pinto, puti. So ang gagawin mo, hindi mo na pwede sabihin, papalitan niyo po yung pintura niyo, 'di ba? Magastos 'yun. Let's have some modification like recommending to that patient na napakarami pong available online na mga wallpaper design. Pero make sure, ano lang, ma-differentiate lang yung background sa target. Huwag ka namang magre-recommend, bumili siya ng wallpaper na ang design ang gulo-gulo, di ba? Yung puro, tawag dito, abstract. Dapat siya, yan, laging bold color. In contrast doon sa, for example, white nga lahat, yung pader, yung pinto, tapos yung sahig at kisame. Kailangan magkaroon ng contrast sa bahay nila. Otherwise, magkakaroon siya ng maraming aksidente yung pwedeng mangyari. Maraming gamit na pwedeng mabasag. Okay? So, eto kasi nangyayari kung very poor ang contrast ng isang tao. 'Di ba? Like yun sa unang picture, kung makikita nyo, may sasakyan tapos may parang batang nandun tumatawid sa kalsada. Kung poor contrast mo yan, hindi mo makikita na meron palang bata doon. 'Di ba? So, yan yung mga sinasabi we have to enhance. Like for ito, yung mga signage na ganyan. 'Di ba? Very visible yan. Pero kung yan ay visually impaired, poor contrast sensitivity level, kahit pa kulay red yan, hindi niya makikita yung contrast. Okay? Kung ang ating pasyente ay estudyante or into office work, marami tayong pwedeng ma-recommend na gamit. 'Di ba kung ikaw nga na having a normal vision, gumagamit ka ng highlighter 'di ba? Para makita mo yung mga importante sa babasahin mo. Much more yung mga pasyenteng visually impaired. Pwede silang gumamit ng highlighter para malaman nila ano ba 'tong mga importante dito. Or pwede silang gumamit ng line guide. Pwedeng ruler. Pag ruler, wag nyo naman i-recommend yung transparent ruler, no? Yung color ng ruler should be in contrast doon sa reading material. Huwag kang mag-recommend ng white ruler kung ang alam mong ang pagbabasahan ay white. White book yan. No? Dapat of contrasting color with the target. Okay? Highlighting pen, 'di ba? Kung hindi yung highlighter, yung highlighting pen naman, 'di ba? Sabi nga natin, it draws attention to the students. Kaya ka nga nag-highlight 'di ba? Nang binabasa mo sa review para mabilis mong makita. Then we have the so-called typoscope, which is one of those things na kayo ang magpo-provide, customize, kayo ang gagawa. Kaya next week, ito po ang gagawin natin. Gagawa tayo ng individual typoscope. Make sure maganda po yung ating gagawin. Maganda yung ating end product kasi ito pong typoscope na gagawin nyo, isa po yan sa ibibigay nyo sa patient nyo for second semester. So ano ang purpose ng typoscope? It guides the patient while reading. Alam natin, 'di ba? For example, nagbabasa ka ng book. Napakaraming words diyan, 'di ba? Ang magulo para sa isang taong visually impaired. Dapat kasi minimal lang yung words na makikita. So para yung attention niya doon lang sa paragraph na babasahin niya, kailangan gumamit tayo ng typoscope.
It is being used laying on top of the reading material. Itatapat mo, may slit yan, itatapat mo siya kung ano yung linya na babasahin. Yan isang purpose, as a guide while reading. Ano pa yung another purpose nito? No, it blocks out the different types of reflection. Kasi, di ba, may mga books na glossy paper. Pag tinamaan ng ilaw, ang daming reflections yan. So, para maiwasan yung glare ng pasyente, gumamit ng typoscope. Okay? So, ano yung material na kailangan natin for typoscope? Ang size kasi niyan parang half ng bond paper. So, gamit tayo ng black cardboard, wag illustration board, ang hirap ikat, no? Kahit na gumamit tayo ng cutter o kaya scissors, baka hindi ganun kaganda yung result. Gumamit na lang tayo ng cardboard na thicker than the folder. Thicker. Pwede yung paghati-hatian na yan, pero individual kayong gagawa. Kasi di ba yung cardboard, kasing size siya ng kartolina ang laki-laki. Ang kailangan mo lang, half the size of a bond paper. Okay? So paghatian nyo yan. Kailangan natin yan next week. Okay. Next. We have acetate or color filters. Diba? Familiar kayo dito. Gumagamit kayo ng folder. Ito yung mga plastic transparent folder. And they are very useful sa mga patient who are suffering from low vision condition. Dito kasi trial and error yan. Ang mangyayari dyan, yung reading material is being inserted to the colored filters and find out which among the colored filters best fit your patient. Usually, sinasabi dito, it's yellow kasi high contrast. Pero hindi lahat ng patient gusto niya na ang kanyang colored filters is yellow. Yung iba, prefer nila yung blue or yung green. Kaya nga, itatry mo which is best for your patient. So, yan, pwede kayong makapagbigay sa pasyente nyo na ganyan. Kasi, low cost lang naman yan. Mura lang yung mga color filters na yan. Okay? Bold line paper, ito readily available na to online shop. Ito mga bold line papers na ito, syempre ang purpose niya, pag nagsulat yung pasyente, hindi pababa or pataas yung sulat niya. Kasi nga, ang guide niya yung linya. Itong bold line paper na ito, this is not the same with the paper that are being used by elementary students. Hindi yun yung may blue and red, di ba? Ito kasi bigger yung distances, yung spacing nila. No? Kaya readily available, pwede natin bigyan ng ating pasyente. And or i-recommend. Hindi naman kailangan ikaw lahat ang bumili sa pasyente. Meron lang namang mga gamit na ikaw talaga yung magpo-provide. The rest, sila na. Next, felt tip pen. So dito, yung mga ball pen na yan na readily available sa market, pwede mong i-recommend sa ating low vision cases. Kasi yung pasyente mismo, hindi naman niya alam na meron palang ganon para sa mga katulad niya. So ikaw talaga yung magsasabi. Then even sa sa pencil, may recommended pencil for visually impaired. Yan yung mga Faber-Castell number 8. Kasi nga daw, bakit nire-recommend ito, hindi nag-smudge tong type ng pencil na ito and magaan gamitin. No, gentle press lang, okay? Next is the contrast enhancement inside the house. Actually, kapag ka ikaw ay magiging future low vision practitioner, kasama sa management mo is to ask the patient to take a picture on their working area. Kung saan siya mas naglalagi, no? Sa bahay, kung lagi siyang nasa kwarto lang, papicturean niyo yung kwarto. Kasi from that picture, you may give recommendation to the patient para mas mabilis niyang makita yung mga bagay-bagay. So dito, mga examples, like kung sa bahay ng ating pasyente, may mga sculpture siya, o may mga big vase siya, o kaya naman meron siyang malaking Buddha, it serves as a landmark, di ba? Or a clue sa patient na kapag ka nakita niya ito
itong structure na ito or gamit na ito will give him an idea, nasa sala pala ako, nasa dining room pala ako. Kasi nagiging clue yan. Now, in terms of upholstery, di ba? Yung mga sofa, lagi dapat pipiliin natin high contrast yun. Di ba? Halimbawa, yung sofa mo blue. Dahil mahilig ka sa blue, pati yung yung mga cushion ng sofa mo blue din. Asan ang contrast doon? Hindi makikita ng patient. Kung blue yung cover ng sofa, i-recommend mo ang kulay ng mga cushions dapat ay hindi blue. Pwedeng white or yellow. High contrast lagi. Aside from that, yung mga basahan sa bahay, di ba? Yung ating floor, tawag dito, yung ating mga basahan pagpasok ng bahay. Kung ang tiles nyo ay puti, huwag kang maglagay ng basahan na kulay puti. Hindi siya makikita ng pasyente nung kasama mo sa bahay na visually impaired. So, dapat yung color laging on contrast. Especially yung mga bagay na hazardous. Diba? Yung mga chemicals nyo sa bahay. Yung kung gumagamit kayo ng Clorox, muriatic acid, make sure of high contrast yan. Baka akala niya shampoo yan. Diba? Yun ang gamitin. Okay? So, laging color-coded ang mga household items natin. No? Let us consider din halimbawa naman sa kwarto. Kung ang kama, kung ang bedsheet ay red, wag naman ang unan ay red. Dapat of contrast. Laging ganon. Para easily located ng ating pasyente. So kanina na-mention ko na yung mga glass dishes and cups, kailangan of good contrast. Then, yung doorknobs. Kasi di ba minsan hindi alam ng pasyente nasan yung pinto eh. Kasi kakulay nung pader. Kaya kailangan mag-stand out yung doorknob. Okay? And avoid recommending abstract design. No, yung napakaraming pattern na kortina, na kung ano-anong basahan, no? Iwasan 'yon. Ang aim natin makakita si patient, ma-enjoy niya yung mga gamit sa bahay nang hindi naaaksidente o nasisira yung gamit. So this is one. Okay? Next, posture and comfort maintenance device. Sabi natin, ayaw natin na yung pasyente, oo nga, nakita nga niya yung target, pero patient is experiencing discomfort while using these devices. Masakit yung batok, masakit yung leeg, yung balikat, likod. Kasi di ba nakatungo, nakadikit doon sa binabasa o kaya nakatingala. So magre-recommend tayo ng mga devices para maiwasan itong mga discomfort na to. And one is reading stand. But make sure it is an adjustable reading stand ha. Yung pwede niyang mailapit sa kanya, pwedeng mailayo. At least 3 adjustments. Readily available yan online at low cost din yan. Meron kayong mabibiling less than 100 pesos. Not necessarily bumili kayo ng 300 pesos na reading stand para sa future patient mo. Or ask your patient na maghanap siya ng lamesa at silya sa bahay nila na mas magiging komportable siya. Imposibleng sa isang bahay walang upuan, walang lamesa. Meron at meron yan. Pwedeng mag-improvise. We are guiding, we are helping our patient. Not necessarily pabilihin mo siya. Lahat yan. Siyempre, pag binili niya lahat yan, siyempre, ang gastos niyan. So, dapat mag-improvise tayo. So, we have here the reading stand. Then, we also have handwriting and written communication devices. This is another na gagawin nyo. Etong tinatawag na writing guide. Kasi, pwedeng hindi bumili ng bold line paper si patient. Kasi, gastos din, di ba? Ang meron lang siya, bond paper. So, ang bond paper, i-insert mo sa writing guide
na ikaw din ang gagawa, kaya make sure maayos ang pagkakagawa kasi ibibigay sa pasyente. Ayaw natin na bibigyan natin siya ng bagay na sasakit lang ang ulo niya sa paggamit dahil mali ang pagkakagawa. Okay? Ano ang kailangan dyan? Long black folder na hindi glossy. Huwag kayong bibili ng glossy otherwise magkakaroon niya ng maraming reflections. So ini-insert ang bond paper para yung pasyente pag nagsulat siya, hindi pataas or pababa yung sulat. Diretso lang. Okay? Aside from the writing guide, meron din tayong tinatawag na check guide. Kasi 'di ba, yung mga visual impaired nating matatanda, may mga bank transaction na hindi pa pwedeng iba ang pipirma, iba ang magsusulat. Very particular ang bangko sa mga cheque nating nire-release. Meron tayong check guide. Kung mapapansin nyo, marami yung butas. Sakto yan sa area na dapat i-fill out ng pasyente. Ano pa? Meron din tayong signature guide. Ito. This is being placed on top of the area kung saan magsasign si patient. Okay? Ito yung felt tip. Then, we also have marking devices. Ito, also known as the locators or bump dots. Elevated dots ito. And they are being used, no? Mga sticker yan eh. Nilalagay yan sa mga appliances. Para nga, ito hindi mata ang ginagamit para makita to Sense of touch. Bakit? Ibig sabihin, ginagamit to ng mga pasyente, talagang very minimal yung vision nila, kailangan nilang gumamit ng additional senses, no? Other senses. So sense of touch ito. Usually, kinakabit to doon sa mga on and off ng appliances, sa mga dial ng appliances, sa washing machine, sa oven, 'di ba? Na hindi talaga mapapansin ng patient yung nakasulat. Kaya lalagyan natin siya ng bump dots. Okay? Next, medical management devices. Alam natin that world is aging, geriatric population, tapos ito pang geriatric population na to suffering from low vision condition and suffering from multiple types of diseases, kaya may mga maintenance. Ayaw natin na mag-iintay pa ng kasama sa bahay bago makainom ng gamot. Kaya ang mga recommendations natin is lagyan ng label yung mga iniinom, no, na medicines, or ilagay siya sa iba't ibang type ng container para hindi siya malito kung ito ba ay para sa puso, sa hypertension niya, sa cholesterol niya. Pwedeng magdikit ng Braille alphabet kung ang ating pasyente ay marunong ng mag-Braille. No? Readily available din naman online itong mga colored coded na medicine devices, 'di ba? From Monday to Sunday, AM, PM. Siyempre, kung ang pasyente mo ay suffering from a color deficiency, huwag kang magbigay ng color-coded. May color vision problem nga siya, color-coded pa. Useless lang din, 'di ba? Or you may recommend the use of a talking device. Kung medyo may budget naman si patient, talking devices talaga yung ating i-recommend. Using other senses, syempre. Then, we also have the healthcare devices. So, dito, alam natin may mga maintenance medicine si patient. And everyday din, kailangan niya i-check yung vital signs niya. Mag-recommend tayo ng mga healthcare devices na makikita niya yung readings. No, yung sa pang-BP niya, dapat bold yung mga numbers, sa weighing scale, sa FBS niya, tsaka sa temperature. No? O kaya mga talking devices. We can recommend para hindi mahirap sa kanya. Okay? Question so far? So, ganito tayo for this week, may mga labo
laboratory tayo, yung mamaya yung section D, bukas yung section C. Ang gagawin natin, we will be using telescope and the different types of magnifier, kaya simulator lang po tayo, no? Kailangan nyo lang yung simulator. 3 hours yan, hatiin natin sa dalawa, 1.5 hour for groups, 1 and 2. Then, section D mamaya, no? Yung 1 to 2:30, groups 1 and 2. Yung 2:30 to 4, yun yung remaining groups. Alam ko may 3, 4, 5 pa kayo no? For section C, bukas, ang sinabi kong oras sa inyo is parang 12:30, di ba? 1:30. 12:30 to 2, yung groups 1 and 2, 3 and 4, yung 2 to 3:30. Okay po. Next meeting, next week na laboratory, yung mga gamit po yung black folder, black long folder, not glossy, cardboard na paghahatian nyo, kailangan nyo lang 1/2 size ng board, magdala ng cutter, ng scissors. Okay? Then ano pa? We will be having quiz on the different low vision devices, both optical and non-optical, next week. Pero itatapat na natin yan sa inyong laboratory. Bali yung Thursday natin of next week, which is November 13, meron pa rin tayong online lecture discussion. Okay? Then kung dyan yung time ng laboratory nyo, or Friday or Wednesday, doon tayo mag-quiz. Okay? Then, sa laboratory next week, yung writing guide at saka typoscope. Hopefully, kung matatapos na natin lahat yan, by 3rd week siguro, the 21, if it is possible, mag-final examination na tayo. Ayaw nating sumagad ng 28, mahirap yung sagad-sagaran ang oras, mamaya nagkabagyo or nawalan ng pasok, ang mangyayari dyan, magdi-December pa tayo. Ayaw natin ng extended. Kaya, as much as possible, we want to finish. Okay. So, if there are no more questions, thank you for this meet-up. Section D, see you later, 1 o'clock, 2:03, yun ang ating classroom. Groups 1 and 2 muna ng 1 to 2:30. Salamat po. Happy lunch. Doc? Thank you po, Doc. Yes. 2-5 groups po kami. Yung Oo nga. 4-5. Yung 1 to 2 muna yung first ano. Okay po, Doc. Oo. Tapos Okay. 3, 4, 5 yung second. Ha? Okay po. Thank you po. Okay. Salamat po. Thank you po, Doc. Thank you for this meet up. Thank Sige, you po, tingnan Doc. natin. Salamat. Sino ang matitira?